Maraming gustong mag-poultry. Pero hindi alam kung ano ang kailangang gawin. Lalo na, ano ang mga legal requirements sa pagtatayo ng poultry business. Kaya ang ending, may manok ka na nga, pero hindi mo maipasok sa market. Hindi mo mabenta. Kasi hindi ka legal, kahit maganda ang lahi ng sisiw, kahit malaki ang kulungan, kung illegal o walang workflow. Isang inspection lang, pwede kang ipasara. For our second episode ng ating mini-series on strategic planning for poultry business, pag-uusapan natin ang legal requirements, setup, needed, actual budget para sa small, medium, big poultry business. First on our list, ang legal requirements. Hindi porket may manok, may negosyo ka na. Ang poultry business ay legal, operational, financial. Kapag kulang ang isa, mahina ang pundasyon. Makikita ninyo sa visual ngayon, hindi pare-pareho ang requirements ng small, medium, at big poultry. At may dahilan kung bakit. Habang lumalaki ang operasyon, nagbabago ang responsibility mo. From personal business for small to community impact for medium to public responsibility. For big ito, ang tunay na difference ng scale. Sa small poultry, mapapansin ninyo na basic registration lang ang kailangan. Bakit? Dahil ang small poultry ay owner risk level. Ibig sabihin, ikaw lang ang may risk. Hindi pa gaanong naapektuhan ang paligid o komunidad. Pagdating sa medium, mapapansin ninyo may environmental consideration, waste disposal plan, at zoning requirements na bakit? Dahil ang medium poultry ay community risk level, hindi na lang ikaw ang affected. Pati ang amoy ng waste ng manok, dapat may drainage system ka na, pati ang noise, nakakaapekto na sa kapitbahay mo. Kaya pumapasok na ang environmental regulation. Sa big poultry, makikita ninyo ang fire safety, DOL full compliance. Bakit? Dahil ang big poultry ay public risk level. May empleyado ka na, may environmental footprint ka na, at may operational hazards na. Hindi na ito backyard, isa na itong industriya. Next on our list ang setup system, pero legality alone. Hindi sapat, kailangan mo ng system setup. Sa checklist visual, makikita ninyo ang pinakamalaking shift. From pagpapalaki ng manok to pagpapatakbo ng system. Ito ang difference ng hobby at negosyo. And sa small, madaling mag-start kahit walang malinaw na market. Pero sa medium at big, hindi ka pwedeng mag-alaga muna bago magbenta. Kailangan alam mo na agad sino ang bibili at anong produkto ang lalabas. Production follows demand, hindi ka baliktaran. Sa production area, ang small ay kulungan lang. Ang medium ay controlled space. Ang big ay biosecure facility. Ito ang difference ng survival setup. Managed setup, professional setup sa process. Ang small ay manual cycle. Ang medium ay structured cycle. Ang big ay system-driven cycle. Hindi ka na lang nag-aalaga, nag-ooperate ka na ng supply flow. Ito ang tinatawag na business cycle. Sa monitoring, ang small ay equals instinct. Ang medium ay tracking at ang big ay data. Ito ang difference from pakiramdam to record to decision-making. Last on our list, ang actual budget for poultry business. Sa small poultry, ang budget ay survival-focused. Pinagkakagastusan mo ay basic housing, basic feeds, basic equipment. Ang goal ay makapag-start. Ang estimated total ay 50,000 pesos up to 150,000 pesos. Sa medium, ang budget ay stability-focused. Hindi ka na lang nagsisimula, pinopondohan mo na ang consistency, ang workforce mo, at ang operational continuity. Ang goal dito ay makapagpatuloy-tuloy ang poultry business mo. Estimated total ay 200,000 pesos up to 700,000. Sa big, ang budget ay scalability-focused. Hindi ka na lang nagpapalaki ng manok, nag-i-invest ka na sa system, sa people, sa compliance at risk control. Ang goal dito ay makapag-expand ng hindi bumabagsak ang poultry business mo. Ang estimated total ay 1 million pesos up to 5 million plus. Kaya ang tunay na difference ng small, medium, at big ay hindi lang dami ng manok, kundi ang level ng responsibility. Ang level ng impact, at lalong higit sa lahat ang level ng risk ng business mo sa tao at sa community. At habang lumalaki ka, mas nagiging seryoso ang responsibility mo, hindi na hobby lang, dahil pati sa pondo seryosohan na. Kapag kumpleto ang legal requirements,
ang setup at ang budget mo, dito ka palang magiging handa, hindi lang mag-start, kundi magtagal. At kung gusto mong makita ng malinaw, i-check ang comment section below para sa visual guide ng Legal Requirements Setup System. Actual budget para hindi ka na manghula, may reference ka na. Marami ba kayong natutunan sa ating second episode? Comment yes or no save mo ito. Kung nagbabalak kang mag-poultry business, send mo ito sa business partner mo. At huwag kalimutang i-check ang comment section para sa larawan ng legal requirements, system setup, at actual budget for small, medium, and big poultry business. Ako si Coach JJ, your business consultant. Hindi lang ako nagtuturo ng accounting. Tumutulong akong palakasin, ayusin at palaguin ang negosyo mo. Small business man yan o medium business. From startup hanggang expansion. Yung kasama mo ako sa pag-angat mo. DM me for more info. Keep grinding king or queen. Hanggang sa susunod na episode mga kanegosyo. Paalam.